I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Hello sa mga Marcos loyalists and supporters. But anyway mga kababayan, mayroon tayong upload videos, updates. Nako, this is very good news for everybody mga beswa. Ha? Bakit? Ay siyempre sa mga sundalo natin, shoutout po sa inyo sa mga magigiting na mga sundalo in general yan guys ha. Shoutout po sa inyo and this is good news for you all mga soldiers. Bakit? Nako, may magandang balita si Pangulong Marcos Jr. Ano man ito mga kababayan, basahin po natin ano. At saka yung yung pag-amnesty sa mga dating rebelde, no? Ito muna. So dahil dito guys, itong na nyo. Aba, tinalo si dating Pangulong Digong mga bes ha. Sabi guys ng Abante News Online. Ito ay research nyo ha. Baka sabihin nyo fake na naman. Meron tayong source siyempre lagi. Always yan. Itinaas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang substance allowance ng mga opisyal at enlisted personnel. Yan. Ng Armed Forces of the Philippines, EFP. Magkano ba binigay ni Digong noon? 150. Ngayon, kinabog guys. Hanggang 350 upang matiyak ang mas maayos na suporta sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Diba? Alam nyo, lahat naman ng Pangulo, mga kababayan, dapat lang naman, 'di ba? Mayroon silang nagawa sa ating mga kasundaluan, 'di ba? Kasi pang ano 'yan, kumbaga konsuelo para sa kanila. Ay hindi basta-basta po ang trabaho ng isang sundalo, lalo na po pag may sakuna, lalo na po kasi nauuna sila no, to the rescue. Ayun naman isa naman din talaga sa mga obligasyon nila 'yun. Siyempre guys, pagsugpo ng mga masasamang tao sa mga illegal smuggling o maghabol pa sa ibabaw ng dagat, pag may tumatakbong mga bangka na eskapo, hindi nakakaligtas yan, di ba? Siyempre pagdating ng mga yung mga may taong gustong manggulo, siyempre number 1 ang sundalo natin. Not only the EFP, siyempre ang PNP, mga kapulisan. So ayan talagang tinalo si dating Pangulong Digong So speaking of dating Pangulong Digong, ngayon nasa ICC nakakulong, As a Filipino citizen mga kababayan, siyempre masasabi rin siguro natin kahit kayo mga Marcos loyalists, pero nandoon din po yung kunting awa nyo sa kanya. No, parang kasi guys yung edad baga. Yung edad niya 80, 'di ba? Pero kung si dating Pangulong Digong na mga 40, 50, kayang-kaya niya. Kahapon nga ako nakita nyo guys, no, parang utal-utal na siya. Medyo hindi na maganda ang kondisyon niya, no? So dahil dito guys, tuloy. Ayan kinabog ang guys Kinabog ang dating Pangulong Digong. Ito, anong sabi ng Abante? Kinabog si Duterte, PBBM, itinaas ang allowance ng mga sundalo. Nako, talaga, malaking bagay na po yan sa kanilang mga pamilya. Diba? So, guys, ang kapalagayan nyo? Siyempre, yung mga DDS, tataas kilay na naman. Gusto nila, laging si dating Pangulong Digong ang magaling. Doon po kayo nagkakamali. Lagi kong sinasabi, pag ang isang dating Pangulo, masasabi mong napakagaling, yung maraming legacy na naiwan, maganda ang kanyang track record na nainiwan sa ating sambayanang Pilipino, maalala siya ng taong bayan, hindi po siya nasasangkot sa mga criminality, yung pagpatay ng tao, tulad ng dating Pangulong Digong. Ayan. So, ibig sabihin, hindi siya best president. Pero para sa amin, best president si PBBM. Kasi, una-una, sa mga magsasaka, number 1 priority niya. Tingnan nyo naman kung gaano sa hands-on tumulong. Kaya nga
labasan ng mga ayuda para sa mga magsasaka, sa mga fisherman. Ang dami guys. Pagbibigay ng bangka, mga tractors, ang dami, libreng binhi, di kayo naloka. Tapos ginawa niya ng paraan yung magsasaka para makautang sa sa land bank, ng dalawang pieces of paper lang ang kailangan ng requirement. Kasi dati, pag nag-loan ka doon, isang katerba yung papel. Ngayon, wala. O dalawa na lang, o isa. O, diba? Ganyan eh. Tapos binayaran niya pa yung utang ng mga magsasaka, 57 billion plus, all over the Philippines yun. Saan kayo makakitang ganyan? O, yan pa lang ang sinabi ko. Hindi ko pa sinabi yung the rest. But anyway guys, ito yung pangalawang video ay updates video natin sa inyo mga kababayan. Maganda ito. Ito, nakikita nyo yan? Siyempre guys, sa atin naman na mga kababayan na laging gusto nila yung parang galit na galit sila sa gobyerno na wala naman kadahilanan. Kung tutuusin, kaya naman din nila magtrabaho, kalalakas ng katawan. Ito po yung mga dating rebelde, Ano sabi dito? Dito ng PCO, sa oath-taking ng Local Amnesty Board sa Tacloban at Catbalogan, isinulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbibigay ng pagkakataon para sa mga dating rebelde na nagnanais ng tunay na pagbabago. Ang hakbang na ito ay naglalayong bigyan sila ng pagkakataong muling nagsimula makiisa sa lipunan at mag-ambang sa pagbuo ng isang mas matatag at mas mapayapang bagong Pilipinas. Agay! O diba guys, nag-oath-taking ang Local Amnesty Board sa Tacloban. Agay! Sa mga dating rebelde ito, mga beswa, Well, congratulations po sa inyong lahat, minsan di rin natin masisisi itong mga ito. O di ba? Minsan ang problema din sa mga dating mga administrasyon, kulang din ang kanilang tulong sa mga kumbaga sa bawat regions na kailangan din naman talaga ang national government yung tulong, Tulad sa ginagawa ni Pangulong Marcos Jr. Tingnan nyo mga kababayan, yung mga local governments, buong puso sila nagpapasalamat sa Pangulong Marcos Jr. Bakit? Hands-on siya tumulong. Lalo katulad ng na inaugurasyon ng Batangas, 'di ba? Yung SDIC. Gilingan ba ng mais yun? O, tingnan nyo paano sila magpasalamat sa ating mahal na Pangulo. Kasi kailangan talaga ang suporta ng national government. Pero nasa pinuno na po yun. Alam nyo, pag very hands-on ang national government sa pagtulong sa ating mga local governments, for sure guys, maiwasan itong mga tao na ito na mag-akyat sa bundok kasi maganda yung kanilang pamumuhay sa kanilang region. Ganun lang kasimple yun Ito yung mga highlights. Gets nyo ba ang ibig kong sabihin mga bes? Ito kaya nagbubundok ito kasi walang suporta daw ng gobyerno. Pero sa kabilang banda naman, mag-isip-isip din naman tayo kasi habang malakas pa ang katawan natin mga kababayan, magtrabaho tayo, banat buto. O be fair naman sa amin. Masyado kaming nagtsatsaga sa aming pagtatrabaho tapos kayo. O di ba? Dapat masipag tayo lahat. Ayan di ba? Congratulations sa ating mga mga ibang kababayan. Magbagong buhay kayo para sa inyong mga pamilya. Nako, masarap mamuhay, Masarap kumain sa Jollibee, masarap kumain sa McDonald's. Nako, nag-promote na talaga. Yung magluto ka ng sinigang, wala kang kinatatakutan, hindi ka takbo-takbo kung saan-saan, sa loob ng kasagingan, sa kabundukan. Masarap pa maging malaya na wala kang kaaway mga kababayan. Hayaan mo yung mga kapitbahay nyo na ichichismis ka, inggit lang. Yun, diba? So yun guys, ang aking pinaka-latest update sa inyo, So, tsaka isa pa mga kababayan, ito po yung another news updates natin sa inyo. Ito paglilinaw naman na ito paglilinaw naman ito. O, anong sabi? Sabi ng PCO ito, this is fake news guys Pagbitiw ng mga sundalo ng EFP, hindi totoo.
Anong sabi? Pinasinungalingan ng Armed Forces of the Philippines, which is ang AP, ang kumakalat ng balitang may mga sundalong nagbitiw sa pwesto bilang suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng kanyang pagkakadakip kamakailan. Sa paglinaw ng AFP spokesperson Colonel Franz Cel Margaret Padilla, hindi verifikado ang mga ulat na nagbibitiw sa kanilang mga sundalo, kaya tinikayat niya ang publiko na huwag basta-basta maniwala o magpapakalat ng hindi kumpirmadong impormasyon. Agay, dagdag pa niya na nanatiling profesional, buo at walang kinikilingan ang AFP pagdating sa mga isyong pampolitika. Binigyan din niya na nakatuon ang AFP sa kanilang tungkulin na ipagtanggol ang bayan at sundin ang batas. Tama po yun. Ito po yung sinabi ng guys ha. Ito po yung sinabi ng PCO, mapanuri guys. Siyempre, kung alam nyo na fake news yun, ay huwag na kayong maniwala. Maniwala lang po kayo guys sa sa PCO, mainstream media, sa mga pro-government na vloggers. Tiyak 100% yan. Legit ang kanilang mga pinopost. Yung pro-government tulad namin. Walang basihan ang kumakalat na maling balita tungkol sa pagbibiti ng mga sundalo sa AFP. Huwag basta maniwala sa social media at laging i-verify ang mga impormasyon na nasasagap. Tama po yun mga kababayan. Yung sa video na nakita nyo habang inaresto yung dating Pangulong Digong, yun guys ay sobrang init. Yung pawis tumagatak-tak sa kanilang mukha. Siyempre, pinupunasan. Ang palabas kasi ng mga DDS sa video ay umiiyak daw. Mali po 'yun. Kasi sabi nga ni yung isang si director, si IDG General Torre, yun po ay sa sobrang init nung araw na yun, at siyempre naka-jacket sila na nakapatig. Ba naman camouflage. Siyempre ang init guys, ay talagang tutulo ang pawis mo. Sa dami ba naman ng tao nung that time na yun? Talagang pupunasan mo yung pawis mo kahit sino. Pero ang palabas ng mga DDS kasi iba, umiiyak daw sila, di kayo naloka. Basta ang lagi nyo tandaan mga kababayan, pag sa side ni dating Pangulong Digong ang mag-post, ay huwag kayong maniwala. Fake news yan mga kababayan, So yun guys ang aking pinaka-latest updates video. Maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload. Bye and baboos. God bless Philippines.